Hi guys, another day, another video. So yan guys, mangangawil ulit kami. So ibang spot naman yung pangangawilan namin. Yan. Dito yan sa may Sulphur Point. So sa likod ko yan, mga tawag ito yate. So mas maraming yate dito guys. Dyan, malaking mga yate. So diyan kami mangangawil. Doon sa may banda doon. Bali, tatlo kami ngayon mangangawil nila kuya. So first time ko itong puntahan. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga makukuha rito, kung may makaril. Dahil yung dala ko is pang makaril lang. Kaya mamaya guys, update ko kayo. Hi guys, another day, another video. For today's video guys ay magpipishing muna tayo. Alam nyo naman, isa ito sa libangan dito sa New Zealand. Lalo na kung wala kaming pasok. Alas 7 nga pala ng gabi sa mga oras na yan. Pero kita nyo naman, maliwanag pa. Ganyan talaga kasi dito, lalo na kapag summer, gabi na pero maliwanag pa. Mamayang alas 9 pa ng gabi bago lumubog ang haring araw. Mapapansin nyo nga guys, kailangan muna namin bagtasin ang mga naglalaki ang bato bago makapunta sa mismong fishing spot. Medyo delikado nga pero kailangan mo lang din ng konting pag-iingat. Dito nga lang yan guys sa may mismong Sulphur Point. Napakagaganda at naglalaki ang mga yate ang mga nakapark dito guys. Gulat nga kami kasi ang daming mga kababayan natin na mga namimingwit sa mga oras na yan. Ay mag-asawa, mga magkakaibigan at magjowa. Nakakatuwa lang guys kasi ang dami natin mga kababayan na gusto rin manghuli ng mga isda tulad ng makarel. Masarap kasi ito pang paksiw o kaya naman pang sinigang lalo na at sariwa. Shoutout nga pala kay Kuya Sam na nagbigay ng aking fishing rod na gagamitin ko ngayong gabi. Meron nga rin palang isang daanan para makapunta doon sa kabila pero kailangan mo muna maglakad ng ilang minuto para makarating sa dulo na kinaroroonan ng ating mga kababayan. Nakakatuwa lang guys kasi habang nakakahuli ang ating mga kababayan ay nagsisigawan sila sa sobrang tuwa. Nakaka-excite na tuloy at sana naman marami tayong huli. Malapit nga lang din pala ito sa may marina, ganun din sa may mount, tanaw na tanaw dito sa aking kinakatayuan. Ang pagkakaiba nga lang dito, mabato at medyo delikado ang daanan. Kaya naman sa dami rin ng namimingwit, kung minsan hindi maiwasan na sumasabit ang aming mga taga. Gusto rin kasi katulad namin na makakuha rin ng pang-ulam. Isa rin ito sa aming paraan upang makatipid lalo na dito sa New Zealand. Hindi rin biro kasi ang mga bilihin. Kaya naman kailangan din namin dumiskarte sa ganitong paraan upang may pang-ulam. Kung masipag ka lang mamingwit, hindi mo na kailangan bumili ng mga isda para makatipid. Nalilibang ka na habang namimingwit, makakatipid ka pa. Kaya naman halos lahat ng mga Pinoy ganito ang kanilang mga libangan upang maiwasan at labanan ang aming mga lungkot na nararamdaman. Doon na lang din pala ako natutong mamingwit ng isda. Dati wala akong kahilig-hilig. Sa Pilipinas kasi palaka lagi ang aking huli sa bukid. Gamit lang ang sanga ng kawayan, tali at bulate. Pero dito kailangan mo rin bumili ng fishing rod at iba pang mga materyales sa pamimingwit. Kung gusto mo naman mamingwit katulad ng snapper o kaway, kailangan mo bumili rin ng mga pamain. Pero take note guys, mahal din ang mga pamain dito katulad ng isda at pusit. Nasa halos 10 New Zealand dollars isang plastic. Marami ka na huli ha? Isa pa lang? Ano kakaumpisa mo? Galing ako sa kapila. Wala doon? Hindi, naglura ko. Oh. Guys, nakakuha na ako. Okay, mackerel. Mackerel. Ayun na. Dalawa pa. Yes! Buenas! Ang tawag isda oh. Yes! Ayan na guys, ang lalaki ng makarel. Dalawa na naman oh! Apaka-buenas!
Nagkita nga pala kami dito nila Kuya Abi kasama namin sa trabaho at kasama rin namin dati siya sa bahay. Siya ang kauna-unahan sa aming grupo na mahilig mamingwik nung unang taon namin dito sa New Zealand at madami siyang nahuling mga isda. Kaya naman, nainganyo na rin kami sumama at mga will. Dito nga guys ay sunod-sunod na ang aming mga huli. Sa wakas ay may pang-ulam na rin kami. Grabe, nakakatuwa talaga lalo na kung meron ka laging nahuhuli. Saglit nga lang pala yung mga isda dito guys, parang dumaan lang sila. Kaya naman hindi na rin kami nagtagal dahil papalubog na ang haring araw. Madilim na at wala ring ilaw kasi dito sa may fishing spot. Hanggang dito na lang ating video guys. Salamat. Ganon din sa mga OFW na katulad namin. Salamat. Ingat.